Namumuhay tayo sa panahong tila hindi kompleto ang pag-iral kung walang ebidensya. Kung saan parang hindi totoo ang mga sandali hanggat hindi ito ipopost, ilalike o isishare. Isang mundong nagkakamali sa pag-aakalang ang pagiging nakikita ay katumbas ng pagiging mahalaga at ang katahimikan naman ay katumbas ng kawalan ng saysay. Araw-araw nagmamadali ang mga tao na ipaalam sa mundo kung sino sila, anong ginagawa nila, anong itsura nila, at anong nararamdaman nila, na parabang ang tuloy-tuloy na pagpapakita ay makapupuno sa kanilang tahimik na kawalan ng kahulugan. Ngunit may mga naglalaho, ang mga introvert na pinipiling manatiling hindi nakikita. Hindi sila nagpo-post ng mga larawan, hindi nila ipinapaalam ang bawat galaw nila. Ang buhay nila ay unti-unting umuusbong sa likod ng kurtina ng pribadong katahimikan na tila isang lihim na ritual. At habang ang mundo ay sumisigaw para sa atensyon, sila naman ay nagiging bihasa sa sining ng pagkakaroon ng presensya kahit walang pagpapakita. Ito ang kanilang lihim na kapangyarihan, isang tahimik na pag-aaklas laban sa kulturang ipinagpapalit ang ingay sa importansya. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang pagiging hindi nakikita, ang kanilang pagpipigil, lahat ito ay bumubuo ng isang marahang uri ng lakas. Nakakaunti lang ang tunay na nakakaunawa, ngunit lahat ay nakakaramdam. Number 1. Ang kapangyarihan ng pagiging hindi nababasa. Sa mundong puno ng pagpapakita, ang mga hindi nagpo-post ng larawan ay nagiging mga misteryosong anino. Sila ang mga blankong pahina na hindi malalagyan ng mga interpretasyon ng mga mapanuring mata. Ang mga tahimik na muka na hindi kayang hulaan ng mga algorithm ng social media. Habang ang karamihan ay nag-a-upload ng pira-pirasong mga imahe ng kanilang pagkatao, mga ngiti, mga highlights, mga ilusyon, ang mga introvert naman ay isang hakbang na umaatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karunungan. Nauunawaan nila ang mas malalim na psikolohiya na kapag mas marami ang nakikita sa iyo ng mga tao, mas iniisip nilang kilala ka nila. At kapag iniisip nilang kilala ka nila, mas madali ka nilang mababago sa isip nila. Bawat larawan ay maaaring maging imbitasyon para husgahan ka. Bawat post ay maliit na pagsuko ng kontrol. Ngunit sa pagpiling wag mag-post ng mga introvert, napapanatili nila ang kanilang misteryo. Itinatanggi nila sa mundo ang karapatang bigyan sila ng kahulugan. At sa paggawa nito, lumilikha sila ng kakaibang anyo ng magnetikong katahimikan. Isang enerhiya na nakakaakit dahil hindi ito mahawakan. Ang kanilang kawalan ay nagiging alingaw-ngaw na nananatili sa isip ng iba. Hindi sila humahabol ng atensyon. Inaangkin nila ito sa pamamagitan ng kabaliktaran. Hindi nila kailangan makita para umiral dahil ang mismong pagiging hindi mabasa nila ang bumubuo ng kanilang diwa. Sapagkat kapag ang lahat ay sumisigaw upang mapansin, ang nananatiling tahimik ang siyang hindi nakakalimutan. Number 2, ang kapangyarihan ng emotional privacy. Bawat post, kahit mukhang simpleng larawan lang, ay may kasamang enerhiya. Isang marahang transaksyon ng damdamin sa pagitan ng nagpo-post at ng tumitingin. Malalim itong nararamdaman ng mga introvert. Alam nila na ang pagiging nakikita ay hindi kailanman neutral. May kapalit itong hindi nakikita. Bawat pagpapakita ng mundo nila, larawan, opinyon o kahit simpleng vulnerability ay kayang magpahina ng kanilang panloob na balanse. Kaya't pinangangalagaan nila ang kanilang emosyonal na mundo ng may tahimik na tapang. Para sa kanila ang kapayapaan ay hindi luho. Ito ay oxygen. Kapag hindi sila nagpo-post, hindi ito dahil sa pagiging mahiyain. Ito ay dahil mas pinipili nila ang kapayapaan kaysa sa performance. Mas gugustuhin nilang ipagtanggol ang sagradong katahimikan ng kanilang loob kaysa ialay ito sa pabago-bagong anyo ng mga tao. Ang kanilang emotional privacy ay hindi pader. Ito ay filter. Ito ang pumipili kung sino ang mga karapat dapat makapasok, kung sino ang nararapat paramdaman. Dahil alam nila na habang mas marami kang ipinapakita, mas marami ang nagpo-project ng sarili nilang interpretasyon sa'yo.
At kapag yon ay nasimulan, mahirap na itong mabawi. Kaya pinipili nilang manatili sa banayad na obscurity. Kilala lamang ng mga taong kayang makita sila lampas sa mga screens. Ang kanilang mga puso ay parang tahimik na silid. Iilan lamang ang pinapapasok. Ang iba, hinahayaan nilang manghula. Number 3, ang kapangyarihan ng tahimik na impluensya. May kakaibang irony na sumusunod sa mga introvert. Habang mas tahimik sila, mas malakas ang kanilang enerhiya. Maaring hindi sila nagpo-post, pero sila ang naaalala. Maaring hindi sila madaldal, pero nararamdaman sila ng mga tao kahit walang salita. Makikita mo ito kahit saan, sa silid-aralan, sa opisina, o sa mundo ng internet. Lagit-laging may isang tao na hindi nagyayabang, hindi nagpapahayag, hindi nakikipagpaligsahan. Ngunit sa kung anong dahilan, sila ang naiisip ng lahat. Ramdam ng mga tao ang presensya nila kahit wala sila roon. Hindi yun aksidente. Yun ay energetic intelligence. Nauunawaan ng mga introvert na ang kapangyarihan ay hindi kailangang ipakita palagi. Minsan sapat na itong itinatago. Ang kanilang pagpipigil ang nagbibigay sa kanila ng bigat. Ang kanilang katahimikan ang dahilan kung bakit mas pinakikinggan sila. At habang ang iba ay nagpipilit magmukhang mahalaga, ang mga introvert ay nagiging mahalaga sa mismong paraan ng kanilang pagiging kabaliktaran sa ingay. Isang tahimik na uri ng pag-aaklas ito. Isang pagtangging makisali sa walang katapusang karera ng paghahanap ng pagpapatunay. At sa paradox ng lahat, ito mismo ang dahilan kung bakit sila nagiging sobrang magnetic. Sapagkat sa mundong puno ng labis, ang kakulangan ang nagiging kaakit-akit. Habang mas kaunti silang nagbubunyag, mas marami ang nagnanais na makaalam. Ang kanilang impluensya ay hindi tungkol sa pagiging nakikita. Ito ay tungkol sa enerhiya. Tungkol ito sa kung paano sila pumasok sa isang silid, kung paano nila dinadala ang sarili nila, kung paano nakakapagpatahimik ang kanilang calmness sa kaguluhan ng paligid. Gumagalaw sila na parang tubig na tahimik, malalim, panatag at hindi natitinag. At ang katahimikang yon ay nag-iiwan ng bakas sa lahat ng kanilang nadadaanan. At number 4, ang kapangyarihan ng sagradong self-preservation. Para sa isang introvert, ang hindi pagpo-post ng mga larawan ay hindi lamang desisyong digital. Ito ay espiritual na kalinisan. Isa itong paraan ng pagsasabing hindi lahat ng sagrado ay kailangang ipakita. Dahil alam nila ang isang universal na katotohanan na pag mas nakikita ng mundo ang isang bagay, mas nababawasan ang halaga nito. Ang kanilang buhay, ang kanilang mga relasyon, ang kanilang pag-unlad, hindi ito para sa entablado ng publiko. Ito ay mga pribadong santuaryo ng kahulugan. Alam nila na kapag inilantad ang isang bagay, kahit ang pinakapurong kaligayahan, ito ay nagiging performance. Kaya't pinangangalagaan nila ang kanilang mga sagradong espasyo. Ang mga tahimik na routine, ang mga tagumpay na walang nakakita, ang mga paggaling na hindi kailangang ipagsigawan. Para sa kanila, ang self-preservation ay hindi pag-iisa. Ito ay pag-aayos ng balanse. Ito ang paraan nila upang manatiling malayo sa ingay ang kanilang panloob na mundo. Alam nila na bawat piraso ng kanilang pribadong buhay na naipagtatanggol nila ay isang piraso rin ng kapayapaan na nananatili. Kaya ang kanilang pagiging hindi nakikita ay may kakaibang kumpiyansa na nagsasabing, hindi ko kailangang patunayan ang buhay ko para paniwalaan ito. Habang ang iba ay naghahabol ng pansin, ang mga introvert ay hinahabol ang katotohanan. Habang ang iba ay sinusukat ang halaga sa dami ng nakakita, sinusukat nila ito sa lalim ng kanilang alignment. Ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Dahil sa sandaling hindi mo na kailangang mapansin, nagiging hindi matitinag ka. Hindi maaabot ng mga opinyon at hindi maaapektuhan ng mga ingay. Kaya kapag ang isang introvert ay hindi nagpo-post ng mga larawan, huwag mong ipagkamaling kawalan yon. Ito ay disenyo. Ito ay kalinawan. Ito ay kapangyarihan. Pinili lang nila ang mas mahirap na daan. Ang daan kung saan ang pagpapatunay ay nagmumula sa loob at ang gantimpala ay kapayapaan. Ang kanilang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay isang tahimik na senyales ng sariling pagmamayari.
Ang kanilang pagiging hindi nakikita ay hindi pagtatago. Ito ay estratehiya. Ang kanilang misteryo ay hindi panlilinlang. Ito ay mastery. Sapagkat sa huli, hindi ang mga maingay ang nagiiwan ng pinakamalalim na bakas, kundi ang mga hindi nakikita, na tahimik na gumagalaw ngunit marahang binabago ang mundo. Ang mga piniling mamuhay sa labas ng mga mata ng publiko, na hinahayaang ang kanilang enerhiya, hindi ang kanilang imahe ang magsalita. At habang ang mundo ay patuloy na nag-i-scroll, humahabol sa mga sandaling mabilis mawala, ang mga introvert ay nananatiling payapa, hindi nakikita ng karamihan, ngunit hindi malilimutan ng iilan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang makita, kailangan lang nitong umiral.